for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Christine Tika para po sa ating FBK December 16, 2024. Ilang araw na lang po ipagdiriwang natin ang Pasko. At alam ko na ang marami sa mga nanonood sa atin ay busy Christmas party sa kaliwat kanan at namimili ng mga pangregalo sa iba't ibang lugar para po maibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon pong araw na to, ang aking isi-share po sa inyo, ang aking ibabahagi ay mula po sa libro ng Colossians chapter 3 verse 20. Ang sabi rito, chapter 3 verse 20. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Napakasimpleng verse na minsan, madalas, hindi natin pinapansin, hindi ba? At minsan, ang mga nanay at tatay, kino-quote, kung hindi man ito pinapansin, minsan, some parents, they use it to remind their children, oy, sabi sa Bible, dapat sumunod ka sa magulang. May mga magulang naman na hindi rin pinapansin ito. Hindi nila, iniintindi ang kahalagahan ng utos ng Panginoon. Ang kahalagahan po ng pagsunod sa magulang. Una sa lahat, ang pagsunod po sa magulang ay isang tamang bagay na dapat gawin. It's the right thing to do. Alam nyo, pagka gumagawa tayo ng tama sa harapan ng Diyos, nalulugod ang Diyos. Hindi ba? When we do right things before the Lord is well pleased. Sabi diyan po sa verse 20, for this is well pleasing to the Lord. So ang unang dahilan, bakit tayo dapat sumusunod sa ating magulang? Kasi una, tama ito. This is the right thing to do. Pangalawa, if we do right things, natural, matutuwa ang Diyos sa iyo. Matutuwa ang Diyos sa akin. We obey our parents because this is pleasing to the Lord. At number 3, bakit tayo sumusunod sa ating mga magulang? Kasi ito ang utos na may pangako. Sabi po dito sa, basahin ko po ang Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung tama, di ba? Honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. May pangako. Ano yung pangako na yun? Ang pangako na binibigay ng Panginoon sa ating mga anak na sumusunod sa magulang ay pagpapala po, hindi lang sa mga bagay dito sa mundong ito, kundi maraming bagay. Pagpapala ng long life, yan, di ba? Health, strength, provision, energy, 'di ba? And good relationships. So, maraming bagay ang dinadala ng pagpapala kapag tayo ay natutong sumunod sa ating mga magulang. Ang pangalawa ko pong gustong bigyan ng emphasis ay tayo namang mga magulang. Tayo pong may mga anak. Tayo pong may mga magulang, meron din po tayong responsibilidad sa ating mga anak. Bukod po sa pagbibigay o pagpo-provide ng pangangailangan ng ating mga anak, kailangan tayo ring mga magulang ang magpo-provide ng spiritual nourishment sa ating mga anak. Umpisahan po natin habang sila ay maliliit. Habang mga bata, ituro natin ang salita ng Diyos sa kanila. Huwag po tayong magkulang sa pangangaral, sa pagpapaalala, sa pagdidisiplina. Kasama lahat yan eh. Diba? And most of all, we also have the responsibility to tell our children that obeying their parents is also their duty. Kailangan there's a sense of duty on their part. Duty to obey their parents. Kasi maraming mga anak sumusunod lang sa magulang dahil sa takot. Wala namang masama doon dahil dapat lang naman meron silang pagkatakot sa magulang. Okay rin yun. Pero kung ang nagiging motivation lang ng bata ay sumusunod dahil natatakot ako kay nanay, kay tatay, palagay ko hindi sapat yun. Kailangan sumusunod sila sa kanilang mga magulang dahil alam nila na yun ang kanilang responsibilidad at yun ang kanilang duty bilang mga anak. Now,
May mga pagkakataon, siguro, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng ang pamilya dahil minsan nagagalit ang anak sa magulang o ang magulang nagagalit sa anak, hindi sila nagkakasundo kasi siguro pwedeng nagiging disobedient yung mga bata. Pwede naman yung siguro, yung gusto ng magulang ayaw ng anak, yung gusto ng anak ayaw ng magulang. 'Di ba? So, palagay ko, kailangan kayong family, yung dynamics ninyo, your communication sa bawat isa, kailangan ay maging maliwanag. Ipaliwanag po natin sa isa't isa. Bakit kailangan gawin ang isang bagay na to? O bakit kailangan iwasan gawin ang isang bagay na to? At kapag talaga pong matigas ang ulo ng inyong mga anak, alam nyo, ipagpe-pray nyo po ang inyong mga anak. Wala pong imposible. At kayo naman mga anak, kapag may pinagagawa sa inyo ang inyong mga magulang at hindi ninyo masikmura, hindi nyo magawa, ipag-pray nyo sa Panginoon. Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? Gabayan nyo po ako. Okay? Not unless ang pinagagawa ng magulang ay mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Kasi ito namang pagsunod sa magulang ay kailangan, diba? You have to obey your parents in the Lord. Kailangan yung pinapagawa nating mga magulang sa mga anak natin ay dapat nakakalugod-lugod din naman sa Diyos. Kasi kung hindi naman ito nagiging kalugod-lugod, sumusuway din tayo sa utos ng Panginoon. So, yan po ang aking mai-share po sa inyo. Sana ngayong Pasko, magkaroon tayo ng peace, harmony sa ating family. Kung meron tayong hindi pagkakasundo sa pamilya, sana ang panalangin ko po ay magkasundo po kayo. Ito po yung panahon na kailangan tayong mag-meditate, mag-reflect, at ma-appreciate natin ang ating mga loved ones. Because at the end of the day, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating lalapitan, tatakbuhan sa oras po ng ating pangangailangan. God bless po sa inyong lahat. Merry Christmas po. At ang aking panalangin ay ngayong Pasko ay maging maligaya kayo sa piling ng ating Panginoon. Amen.